Hey, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Can you feel it? Can you feel it? At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Thirst TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Thirst TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Thirst TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. And click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Thirst TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Lahat, magandang araw po. Kamusta na po kayo? Andito na naman ako, ang inyong lingkod na legit Dowercads na tagahatid na mga legit na kaganapan tungkol sa TBJ. Kaya, kung isa kayo sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, nako, i-click nyo na po ang subscribe at bell button dyan sa baba para pag may mga bago akong balita, ay mano-notify po kayo agad-agad. At bago nga po natin simulan ng balitaan, ninais ko lamang pong magpasalamat sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at pakikinig sa aking mga pang-araw-araw na balita. So mega shoutout po sa lahat at maraming salamat sa pagsuporta po ninyo sa TBJ and syempre sa mga legit Dowercads. So ito pag-uusapan natin ay follow up lang po sa nangyari po kanina. So meron palang nangyari kanina dyan sa Sugod Bahay na pangbabasag po sa EAT at sa TBJ na show. Ito pong tinutukoy natin ay yung sumali po sa Mr. Cuticle, yung nakadilaw pong lalaki doon. So unang pasok pa lang niya po kanina, ang sinabi niya po agad na salita ay, "What's up? What's up, madlang people?" So, pag sinabi nyo po yung ganyan, alam naman natin kung saang show ito na uugnay. Diba? Walang iba. Hoy! Shanty Dope! Ay! Parang po maya Shanty Dope. Ay, what's up, madlang people? Parang sadyaan na yan, ha? Hello? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Kaya mga katunay, masasabi nyo, no? Kita mo naman kung sino yung mga katapat mo, eh. No, kung sino yung mga nasa harap niya naman siguro na hindi naman talaga mga miyembro ng Showtime yung nasa harapan niya. Baka sabihin naman na TV5 kasi, ganito eh. Iba kundi sa It's Showtime. Kaya nang makita ko po ito, si Maine Mendoza, yung reaction niya po, napatabon siya ng kanyang bibig. Paano po ito na-handle ng ni Mayor Jose Manalo, ni Miles, and syempre nitong si Wally Viola. So, ang ginawa po nitong si Jose Manalo, pabiro niya pong sinabing, "Doon ka sa kabila." 'Di ba? So, hindi niya po ito inalisan ng mic, hindi niya po ito pinaalisan ng mic. Sinabi na lang po ni Jose Manalo, "Doon ka sa kabila." Sabay tawanan na po. 'Di ba? Diba? Kita nyo naman kung ganong kaprofesyonal sila gumalaw. Diba? Tamang-tama yon, hindi mo inalisan ng mic. No? Ano naman ngayon kung magsalita sila ng "What's up, madlang people"? Pero yung tingin ko dyan is parang sinasadya mo lang naman yan eh, no, kuya? No? Hindi niya tinanggal, dire-diretso pa rin, tapos sinabi na lang na, "Doon ka sa kabila." Naglagay na lang ng biro. Hindi katulad ng iba, kapag binabati, yung TVJ, pinasasalamatan si Bossing Vic, o lahat na naging parte ng Itbulaga is ayaw nilang madinig. Samantalang, totoo naman yun. No? Kasi Itbulaga eh. Itbulaga yung daladala ng kabila ng Tape Bulaga. So, kapag nagsisagedli sila, Itbulaga ang pangalan nyo eh. Siyempre, madudulas kami. Kapag sinabi kasi ang Itbulaga, Tito Vic and Joey yan. Hindi mo mapapagkaila yan. Ilang dekadang daladala yan. Tapos sasabihin na kailangan is pasalamato, tumatak agad sa isip ko kung sino yung mga bago. Siyempre, may madudulas dyan. No, tas tatanggalan ng mic, syempre nakakabastos naman yun. Parang yung meron kang kausap na tao, kinakausap mo siya tapos tatalikuran ka. Tapos kayo may mga anak kayo, di ba? Tapos kakausapin mo yung anak mo, hindi mo sinasagot, tatalikuran ka ng anak mo, syempre nakakabastos yun. Parang ganun yung nangyayari na ginagawa nila sa mga tao. So ito si Jose, kayang-kaya niyan dalin na hindi nakakabastos. No? Ginagawa niya na lang biro yung lahat. So kung mabanggit man yan, hindi naman big deal, pero Kuya Shanty, Shanty Dope, yo. Kita mo naman kung sino yung mga nasa harapan mo, hindi naging parte ng Showtime yung mga
Parang sinadya mo. Napakahusay pong magdala ng Jose, Yes. Wally, nitong si Miles ng mga ganitong sitwasyon pag nababanggit po yung mga kalabang show. Si Miles, Ano cowboy lang na sila, cowboy sa sport suotan. lang sila. Hindi sila pikon, unlike sa ibang show dyan na inaalisan po ng mic Si yung Miles mga ba to? netizen na nababanggit po itong TBJ or itong EAT. So dito pa lang makikita na natin kung sino yung professional magtrabaho at yung no. So itong itong si Mayor Jose Manalo dito pa lang alam natin na sport lang po siya. Hindi lang po ito yung sitwasyon na nakita natin na ganitong mag-handle itong Jowa Pau, no, or itong Jowa. Kasi nung mga nakaraan pa po, meron din akong napanood na yung tungkol naman sa kay Willie Rebillame na show. So, na-handle din po nila yun ng maayos. At nagawa pa nga po nila itong katawa-tawahan or katatawanan. So, wala pong napikon. Naitawid po nila ito ng maayos. And itong ganap sa Sugod Bahay, no, kanina, naitawid din po ng maayos nila Jose, Wally, and nitong si Miles Ocampo. So, ayun, tapos na po doon, sa WhatsApp Madlang People. And then, ang ginawa naman po nitong si Boss Joey or Joey De Leon, pumunta po siya sa gitna, no, ng stage ng E80 Studio. Tapos, pinakita niya po at tinuro niya po yung nakasulat sa damit niya. Kompletohin na natin. Then, pinakita niya po at tinuro niya po yung Bulaga. nakasulat. Which is yung Itbulaga. Yung titulong Itbulaga na gamit-gamit ngayon ng tape dyan po sa GMA7. Kita nyo naman, nasuot-suot talaga ni Sir Joey De Leon. Tama, para makumpleto na. No, ba't di nyo nalang banggitin pati yung Itbulaga dahil sila naman talaga yung Itbulaga. Pero yung pagbanggit nun si Kuya Shanty Dope, doon sa Showtime, di ba? Kahit kailan hindi mo sila nakita na lumabas sa Showtime. Di ba? Yan, sana binanggit mo rin yung Itbulaga para fair na, no? Then after po no, nagkatawanan na naman po ulit. And then, nung nagpalabas na po ng talent, itong Mr. Cuticle na to, ang sinayaw naman niya po, ang song ay, Dying Inside to Hold You ba yun? Ano ba yung title nun? So, ito naman po ay may connection na naman sa kabilang show. Hindi po sa It Showtime, kundi sa Tape Bulaga. So, ito daw ay sayaw po nitong si Mayor si Isko Moreno. So parang itong pinadala po, no, itong nasa Mr. Cuticle, parang ito po ay kalaban na siyang nambabasag diyan sa EAT. Biruin niyo una, What's Up Madlang People daw. And then yung kanyang tugtog doon, yung Dying Inside daw na sa kabilang show din related, 'di ba? So pambabasag ito sa EAT pero hindi po ito umubra kila Jose, Wally, Miles, and sa mga legit Dabbercads natin kasi naitawid po nila ito ng maayos. Nang iinis lang yan. No, pero tama nga naman si Ders TV. Hindi mo kayang inisin si Jose, si Wally, yan, at saka si Miles na nandiyan. Hindi mo kayang inisin ang mga legit Dabbercads. Sa ganyang sitwasyon, sanay na sanay sila mag-handle. Siguro kung yung mga idol mo, no, yung sa kabila, yung mga pinagbababanggit mo, ayun ang may padala sa kanilang tao at banggitin sila Jose, si Wally, diba? At ang mga legit Dabbercads, ang TVJ, siguro pikon na yun. Buong akala mo siguro, Kuya Shanty Dope, Mr. Cutie, no? Hindi siya, peace kay Shanty Dope, no? Kasi informa di ba? Kung buong akala mo na magkakaroon ng issue si Jose na tanggalan ka ng mic para merong ibato sa kanila, doon ka nagkakamali. Siguro, kasi nababalitaan ng kabila, masyadong nagiging issue yung pagtanggal-tanggal ng mic, ganto ganyan, binabato sila. So siguro subukan natin tong isang to. No, ganyan. O kaya siya naisip naman ni Kuya na gumawa ng ganon, no? Pero hindi ka nagtagumpay kung yan ang nasa isip mo. Kasi hindi aksidente yung sinasabi mo. Unang-una, yang mga yan is hindi nakita sa Showtime na lumabas yang mga yan. At pangalawa, hindi aksidente yung pagkakabanggit mo. Dahil hiniling mo pa yung tugtog ni
Isko Moreno. Diba? Yung Dying Inside, na alam naman sinasayaw niya yon. Halatang sinasadya mo talaga, hinahanapan mo sila ng na pag nagkamali kayo sa akin, issue kayo ngayon. Diba? Pero hindi ka nagtagumpay. So, pagmasdan nyo pong maigi itong pinakita po at tinuturo po ni Henyo Master Joey De Leon, no? Talagang pinagsisigawan niya na po ang titulong Itbulaga. Biruin nyo yun, tumayo pa po siya sa kanyang kinauupuan. Totoo naman at tinuro. No, tinuro po yung nakasulat sa kanyang damit na Itbulaga. Gusto mo bang kumita? Mag-register na at mag-bet sa inyong mga paboritong sport league like basketball, tulad ng NBA, PBA at marami pang iba. Continuous lang ang pagbibigay ng bonus at i-click mo lang ang link na nakapin sa comment section nitong video. At gamitin ang code na DURSTV para makuha mo ang inyong bonus. Ano na? Bet na. But remember, bet responsibly. No, so napakalaking sampal po nito sa Tape Bulaga na ganito po ang ginagawa sa kanila ng TBJ or nitong si Henyo Master Joey De Leon. So ano kaya yung magiging pakiramdam or ano kaya magiging reaction dito ng Tape Bulaga na ganito yung nangyayari? At least ini-endorso pa ni Sir Joey sila, di ba? Sa EAT. Pero syempre, katuwaan lang naman po yung nangyari dyan sa Sugod Bahay. Hindi naman po yung Pinoy personal ng mga legit Dabber Cats, no? Kahit na sinabi po ni Tito Sen na, next, katatawanan lang po yun. Ang basta, sabi nga po ni Mayor Jose Manalo, basta masaya daw, okay lang yan. So, ganun dapat, Ganun dapat yung isang ugali ng mga host na nasa entertainment industry. Yes. Sports lang sila or sport lang sila, hindi sila napipikon bagkos ay ginagawa pa nilang katatawanan yes, tama. Yung mga na-encounter nila, no? Yung mga na-encounter nilang problema, yung na-encounter nilang mga ganitong sitwasyon, sobrang na-handle po nila yan, na itatawid po nila. Kaya naman saludo po ako kila Jose nakakasaludo. And syempre kay Miles Ocampo na hindi po napikon. Parang nag-iba yung mukha ni Miles dito, no? Parang nag-simpleng-simple lang siya dito eh. No? Actually, si Min Mendoza napatabo na po kanina ng bunganga niya or ng bibig niya. Pero nang bumanat si Mayor Jose Manalo, doon ka sa kabila. Biglang tawanan po yung mga legit Dabber Cats at yung mga nasa EAT studio. Doon ka sa kabila! So, napakalaking bagay na ang mga host po talaga ng EAT ay magagaling. Magaling mag-handle po ng isang sitwasyon. Talagang naitatawid. Alam nila yung gagawin nila eh. Yung profession talaga nila is kabisado na nila. No? Iba talaga gumalaw ang legit Dabber Cats. Aral na yan. Halos ang tagal na nilang ginagawa yan, di ba? Unlike po dyan sa mga kalabang show or dyan sa mismo Bulaga na inaalisan po ng mic. Di ba? Or inoopan po ng mic. Di ba, kabastusan po yun? Pero dito po sa EAT, talagang well-trained po sila. Tinuruan po sila kung paano malusutan at magawang katawa-tawa yung mga sitwasyon na kanilang na-encounter araw-araw. Diba? So, nakakatuwa. Kaya naman, kesyo ito ay sugo, itong Mr. Cuticle na to ng kalaban, wala pa din pong nagawa. No? Wala pa din po, hindi pa rin umubra sa mga legit Dabber Cats yung alam niya. No? Kung ang trip niya ay mabasag lang po ng EAT show, wala. No? Hindi po napikon ang mga legit Dabber Cats bagkos ay pinagtawanan lang po siya sa kanyang trip. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagmula kay DURSTV. Ayan talaga yung pormahan ni Kuya no? Kaya mga katulad, na masasabi nyo tungkol dito, comment lang po kayo sa comment box. Ayan so once again, I'm BT and I'm out. Peace.